Ako si Maria at ito ang aking kwento. Biglang napabangon si Amethyst at mabilis na tumakbo papunta sa banyo. Napatukod ang kanyang mga kamay sa sink at nagsuka pero wala naman siyang nailabas. Hingal na hingal siyang napatingin sa salamin. Naghilamos siya at saka pinunasan ng mukha gamit ang face towel. Muli siyang tumingin sa salamin. Pagkatapos ng mainit na tagpo nila, nakatulog agad siya sa sobrang kapaguran. Nagising naman siya na parang hinahalukay ang tiyan. "Are you okay, Amethyst?" Mahina at nag-aaralang tanong ni Jax habang nakatayo sa may pinto. Hindi niya maalis ang tingin sa asawa. Halatang nag-aalala siya sa kalagayan nito. Marahang tumango si Amethyst. Nilapitan siya ni Jax at marahang niyakap mula sa likuran, sabay hawak sa tiyan niya. "Huwag mong pahihirapan si mommy, baby," bulong ni Jax habang marahang hinihimas ang tiyan ni Amethyst. Napangiti si Amethyst. Daman niya ang init ng yakap ni Jax at kahit mahina pa ang pakiramdam niya, tila nawala ang bigat sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. "Sorry, I'm okay now," mahina niyang sabi habang inabot ang mga kamay ni Jax sa tiyan niya. Hinaplos ni Jax ang pisngi niya at tinalikan siya sa sentido. "You don't have to say sorry, I'm here, okay?" Napapikit si Amethyst sa halik ng asawa. "Hindi ka ba papasok sa restaurant?" Humigpit ang yakap ni Jax. "Paano ko aalis kung ganyan ang pakiramdam mo? Hindi kita pwedeng pabayaan, misis ko. Tsaka hindi rin ako mapapakali kapag alam ko na hindi ka okay dahil sa pagbubuntis mo." Tahimik si Amethyst saglit. Pinipigilan ang luha. "Thank you for staying, Jax." Ngumiti si Jax. Inilapit ang labi sa tenga niya. "I'm not just staying. Pababayaan ba kita? Maiintindihan naman ni Tristan ang sitwasyon mo. Buntis din kaya si Catriona." At sa unang pagkakataon, kahit na wala pang sinasabi si Jax, parang nararamdaman niya ang pagmamahal nito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya. Pero ayaw pa rin niyang umasa. Baka masaktan na naman siya sa huli. Inalalayan ni Jax si Amethyst habang naglalakad sila palabas ng banyo. "Ito naman ang OA, nagsuka lang ako eh." "Wife, huwag ka na magreklamo. You will stay in bed the whole day. Bawal kang kumilos o lumabas ng kwartong to, baka bigla kang mahilo. Dadalhin ko lahat ng kailangan mo. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin." Litanya ni Jax habang maingat niyang inihihiga si Amethyst sa kama. Dahan-dahan niyang inayos ang unan sa likod nito, siniguradong komportable ang pagkakahiga. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa, tsaka mariing hinalikan ng noo nito. "Ayokong mapagod ka. Kahit anong maliit na pagod, delikado. Ako nang bahala sa lahat, kaya please, makinig ka sa akin." Tahimik lang si Amethyst. Di man siya magsalita, ramdam na Jax ang pag-aalala sa mga mata nito. Pinagmasdan niya to sandali, tsaka bumuntong hininga. "Ipagluluto kita ng breakfast. Gusto mo ba may itlog or plain lang? Pero bago yon, maliligo muna ako. Mabilis lang, promise." Wala pa ring sagot si Amethyst pero bahagya siyang tumango. Ngumiti si Jax. "Sige, babalik ako agad. Huwag kang tatayo, okay? Promise me." Nagmamadaling pumasok si Jax sa banyo para maligo. Naiwan si Amethyst na pinagmamasdan ng asawa habang papalayo. Pinipigil ang sariling maging emosyonal sa mga ginagawa ni Jax para sa kanya. Baka masanay siya, tapos bigla na lang mawala ang ganitong trato. Pero sa ngayon, gusto niyang namnamin ang pag-aalaga nito. Ayaw na muna niyang isipin na may hangganan ng lahat. Kahit sandali lang, okay na muna sa kanya to. Pagkatapos maligo, agad lumabas si Jax ng kwarto nilang mag-asawa. Iniwan niya si Amethyst saglit at mabilis tumungo sa kusina para ipaghanda ito ng almusal. "Sir, kayo po ba magluluto ng almusal?" untag ni Bebs. "For my wife. Pakihanda ang chopped garlic at mantika," sagot ni Jax na may halong utos. "Huwag niyo pong lalagyan ng bawang," usal ni Bebs. Nagtaka si Jax. "Ah, bakit?" "Eh di ba po, buntis si Ma'am Amethyst?" Tumango si Jax. "Hindi niyo po alam na ayaw ng mga buntis sa amoy ng bawang?" "Ganun ba?" "Opo." "Ah, oo, ayaw nga rin niya ng mabaho," ani Jax, napakamot sa batok. Natawa si Beb sa sinabi niya. "Normal lang po yan sa mga buntis, sir. Maganda po kayo sa paglilihin ni ma'am." Pinuntahan ni Wendy ang anak sa kwarto nito. Di niya sinasadyang marinig ang usapan ng manugang at kasambahay sa kusina. Nagluluto si Jax ng almusal para kay Amethyst. Parang hindi siya makapaniwala. Kumatok si Wendy bago dahan-dahan pumasok sa kwarto.
Nakahiga pa rin si Amethyst, nakatingin sa kisame. Amethyst, gising ka na pala. Malumanay na bungad ni Wendy. Bahagyang ngumiti si Amethyst at tumango. Ma, good morning po. Bumangon siya at umupo sa kama. Lumapit si Wendy sa kama at naupo sa gilid nito. Pinagmasdan niya sandali ang anak na parang may iniisip. Narinig ko sa Jack sa kusina. Siya raw magluluto ng almusal mo? Napayo ko si Amethyst. Pilit na itinatago ang ngiti. Opo ma, siya po ang nagpilit. Ayaw niya akong tumayo rito sa kama o kumilos. Nagtaas ng kilay si Wendy. Aba, biglang sweet ang asawa mo. Tahimik si Amethyst pero halatang kinikilig. Nagulat din po ako. Sigurado ka ba? Okay ka lang? Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Okay lang po ako. Nahilo lang kanina't nagsuka pero wala naman pong masyado ngayon. Hinawakan ni Wendy ang kamay ng anak. Alam mo, masaya akong inaalagaan ka niya ngayon pero Amethyst, huwag mong ibigay lahat ng puso mo kung hindi ka pa sigurado. Ikaw ang masigit na kakakilala sa asawa mo. Tumango si Amethyst. Bagamat may lungkot sa mga mata, alam ko po, ma, pero ang hirap pigilan, lalo na kapag pinaparamdam ni Jax. Napabuntong hininga si Wendy. Boss, nandito lang ako. Kumasaktan ka man, may karamay ka, anak? 2 buwan nang buntis si Amethyst at nanatili siyang nakabedrest dahil sa kondisyon ng pagbubuntis niya. Hindi birong pinagdadaanan niya araw-araw, kaya bukod sa mama niya at sa asawa niyang sa Jax, may inupahan din silang private nurse na nag-aalaga sa kanya. Araw-araw tong naka-duty, lalo na kapag nasa trabaho si Jax. Pero kahit abala si Jax sa opisina, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala niya kay Amethyst. Bago siya umalis ng bahay, sinisigurado muna niyang maayos ang kalagayan ng asawa. Mula sa iniinom nitong vitamins hanggang sa pagkain nito. Sa bawat pagbalik niya, lagi rin niyang tinatanong kung naging magaan ba ang araw nito. Dala ang pag-aalala na baka may hindi siya nabantayang detalye. Napatayo si Catriona nang makita ang best friend niya. Inalalayan to ng babaeng nurse habang bumababa sa hagdan. Catriona? Sambit ni Amethyst nang makalapit sa kaibigan. Sinalubong na Catriona ng yakap si Amethyst. Hawak naman ni Yaya si Trevor. Namiss kita, Amethyst? Ako rin, sobra. Tugon ni Amethyst nang bumitaw sila sa yakapan. Maupo tayo, alok niya kay Catriona, sabay lingon kay Nurse Anya. Nurse Anya, pwede ka munang magpahinga. Andito lang ang kaibigan ko. May kasama na ako? Sigurado po kayo, ma'am? Tanong ng nurse. Tumango si Amethyst at gumiti. Ipapahanda ko pong merienda ninyo kina Ate Dang, dagdag pa ni Anya bago tuluyang umalis. Salamat Anya, sabi ni Amethyst. Muli, humarap kay Catriona ang di mapigilang mapangiti nang mapansin na medyo malaki ng tiyan ng kaibigan. Ilang months na to, besh? 5 months na, sagot ni Catriona. Wow! Masayang sabi ni Amethyst. Napatingin siya kay Trevor na ngayon ay 3 taong gulang na. Ang pugi ng inaanak ko. Na-miss ko talaga kayong dalawa. Ako rin. Ngayon lang ulit tayo nagkita after more than a month, diba? Ang mama mo pala. Yes, si mama. Nasa kwarto niya. Baka nagpapahinga. Mamaya, baka bababa na yun. Hindi maalis ang ngiti ni Amethyst. Ang aliwalas ng mukha niyang nakikipag-usap kay Catriona. Alam mo, may napapansin ako sa'yo. Napatigil saglit si Amethyst. Ha? Ano naman yun? Ang ganda mo ngayon, parang hiyang kang buntis. Mukhang magaling mag-alaga sa Jack sa'yo ah. Siguro babae ang unang anak ninyo. Nag-init bigla ang mukha ni Amethyst. Baka nga. Nahihiyang sagot niya na napaiwas ng tingin. Napapansin din niya ang kakaibang aura nito. Siguro nga dahil sa asawa niya. I'm happy for you, Besh. Siguro totoo na to lahat. Di na to parang kunwari lang, sabi ni Catriona habang nakatingin sa tiyan ni Amethyst. Napayoko si Amethyst sa kabanayad na hinaplos ang umbok ng tiyan niya. Sa totoo lang, Catriona, may mga gabi na parang hindi ko alam kung totoo bang lahat ng to. Hindi ba't kasuntuan lang dun tate pero ngayon? Tanong ni Catriona, nakangiti. Parang hindi na. Oo, kontrata lang talaga ito nung una. Bahagyang napabuntong hininga si Amethyst. Pero ngayong may baby na at araw-araw ko siyang kasama, may mga pagkakataong nararamdaman kong totoo na. Ang problema, baka ako lang. Hindi maiwasan ni Amethyst na mapaisip paminsan-minsan, pero ayaw niyang umasa.
Kaya palagi niyang iniisip na dahil sa anak nila, kaya ganon na lamang ang pag-aalaga ni Jack sa kanya. Mahirap din kasing masaktan sa bandang huli. Hindi lang ikaw, Besh, sagot ni Catriona. Nakikita ko sa mga mata mo na may pinanghahawakan ka at feeling ko hindi mo yan mararamdaman kung di siya totoo sa'yo kahit papaano. Salamat. Mahina, ngunit taos pusong tugon ni Amethyst. Hindi ko rin alam kung saan kami pupunta pagkatapos ng kontrata, pero gusto ko ang mga nangyayari ngayon. Pero ngayon, masaya ka? Tumango si Amethyst. Oo, ngayon, masayang masaya ako. Napatigil sila saglit sa pag-uusap nang makitang lumalapit si Dang, ang kasambahay, dala ang tray na may merienda. Magmerienda po muna kayo, alok ni Dang habang binababa ang tray sa center table. Thank you ate, nakangiting sabi ni Amethyst. Salamat po, sabay ngiti rin ni Catriona. Kung may iuutos pa po kayo, nasa kusina lang po kami, dagdag ni Dang. Nakangiting tumango si Amethyst. Kay Dang, tumalikod to at bumalik sa kusina. Nagpatuloy ang masayang kwentuhan ng magkakaibigan habang tahimik silang nagmemerienda. Sa itaas ng hagdan naroon si Carlota nagtatago. Mula roon narinig niya ang lahat, mula sa usapan tungkol sa kasunduan hanggang pag-amin ni Amethyst ang damdaming pilit niyang tinatago. Tahimik siya, walang kahit anong emosyon sa mukha, pero maring nakatitig sa ibaba. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pagkakasilip at habang papalayo, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Buong maghapon magkasamang magkaibigan, ang dami nilang napag-usapan mula sa mga simpleng chismis hanggang sa mga pangarap nila bilang ina. Umabot pa ito hanggang dumating si Tristan at Jax. Nakangiting lumapit si Jax sa kanyang asawa at marahang hinalikan to sa noo. Hawak pa niya isang maliit na paper bag na may laman palang paboritong cake ni Amethyst. How's everything, wife? Tanong ni Jack sabay kindat. Matamis ang ngiti niya habang hawak ang bewang ni Amethyst. Good naman, everything's fine, sagot ni Amethyst na hindi napigilang mapangiti rin. Napatingin siya sa paper bag. Ano namang pasalubong ang dala mo? Of course, yung gusto mo. Alam mong di kita nakakalimutan, sagot ni Jax habang tinapik ang dulo ng ilong ni Amethyst. Nakaakbay na si Tristan sa asawang si Catriona habang karga niya sa kabilang braso ang kanilang panganay. Humilig si Catriona sa dibdib ng asawa habang pinapanood ang dalawa. Ang sweet nila, bulong ni Catriona kay Tristan, pero rinig pa rin ni Amethyst at Jax. Napangiti lang si Amethyst, nahihiyang sumulyap kay Jax. Parehong nakangiti si Tristan at Catriona habang pinagmamasdan ang lambingan ng mag-asawa. Dito na kayo maghapunan, ipatawag ko si tatay at mama, alok na Jax. Hindi pa sigurado sa Jax kung nakauwi ng ama, naabala sa negosyo buong araw. Ang mama naman ni Amethyst kadalasang nasa kwarto. Pare, sa susunod na lang. Alam mo namang Batangas pang uuwian namin eh. Let's plan our outing together, sagot ni Tristan. Na-excite agad sina Catriona at Amethyst. Gusto ko yan, babe, sabi ni Catriona habang nakapulupot sa bisig ng asawa. Yeah, sasamantalahin natin habang pwede pang magbiyahe, wika ni Tristan, sabay haplos at tiyan ni Catriona. We're looking forward to that, pare. Sabihan mo lang ako kung kailan at saan. Saan naman ni Jack, sabay hapit sa bewang ni Amethyst at bumulong. Anywhere with you, I'm in. Napayo ko si Amethyst, pinipigilan ng kilig. Pero halata pa rin ang pamumula ng kanyang pisngi. You wouldn't believe what I found out, Ramil, sabi ni Carlota sa kanyang asawa. Katatapos lang hubarin ni Ramil ang suot niyang coat nang magtanong siya. Laluan ang kuryosidad sa tono ng kanyang asawa. Kagagaling lang nila sa kumpanya at ngayon nasa mansyon na ng kanyang kapatid. Lumapit si Ramil kay Carlota at tumupo sa tabi nito sa gilid ng kama. What is it, Carlota? Napangisi si Carlota. Tumataas ang isang sulok ng kanyang labi. They're hiding something, Jax, and Amethyst are just husband and wife on paper. Ibig sabihin, nagkukunwari lang silang mag-asawa. Maybe just to get all the benefits, properties, connections, reputation, lahat yon, Ramil. It's all a big act. Napakunot ang noo ni Ramil. Are you sure about this? Yes. Sagot ni Carlota na tila sabik na sabik sa isusunod na balita. Narinig ko sila kanina ng best friend niya, nag-uusap sa sala. She said the marriage is part of a deal, a contract that ends in 1 year at alam mo ba, 1 year?
Ulit ni Ramil, lanlalaki ang mga mata. So after that, they'll just walk away as if nothing happened? At ano pa yun? Exactly, tumango si Carlota. And the best part, parte ng kontrata nila ang pagbubuntis niya. O di ba magandang scoop to? Tiyak magagalit si Kuya Roger kapag nalaman niya ang tungkol sa kasunduan ng mismong anak niya at ng kunwaring asawa nito. Tumayo si Ramil at naglakad-lakad sa kwarto. Tila pinoproseso ang mga narinig. This could ruin everything, aniya. Especially if my brother finds out that he's being played. Yes, baka mapalaya sila sa mansyon at tayo pa rin ang magwawagi sa huli, Ramil. Sabi ni Carlota na tumawa ng malakas. Animo nagtatagumpay na sila sa kanilang mga plano. Dapat malaman to kagad ni Kuya. Baka mapigilan pa natin ang paglilipat ng mana kay Jax, ani Ramil. I already saw what will happen sa oras na malaman ng kapatid mo ang malaking kahihiyan na to. Tumango si Ramil sa tinura ng asawa. Sumilay ang matinis at malawak ng ngiti sa kanyang labi. Halos umabot sa mga mata. Pinupunasan ni Jax ng hot towel ang mga binti ni Amethyst habang nakaupo sa kama at kinakain ng cake na pasalubong ng asawa. Ako nang gagawa niyan. Dapat nagpapahinga ka na. Galing kang trabaho at alam ko pagod ka. Saway ni Amethyst sa kanya. Napaangat ang tingin ni Jax kay Amethyst sa ngumiti. No, hindi ako pagod. At dapat lang talaga akong gumagawa nito para sa'yo. Nahiya naman si Amethyst. Parang may kuryenteng dumadaloy mula sa mga daliri ni Jax sa tuwing hinaplos to sa kanyang balat at tila sinasadya pa ng asawa ang bawat banayad na dampi. Are you happy today, seeing Catriona and Trevor? Tanong ni Jax. Oo naman, namiss ko silang dalawa. Hindi kasi ako makalabas ng bahay eh. Hindi ko na alam ang itsura sa labas. May bahid ng tampo sa tono ng boses ni Amethyst. Naiintindihan naman niya kung bakit kailangan nilang mag-ingat dahil sa pinagbubuntis niya. Kumbinsihin mo muna ako, wife. Papayagan kitang lumabas ng kwarto at mansyon pero kasama ako. Siyempre, hindi pwedeng wala ako. Sabi ni Jax, may pilong ngiti sa labi. Napaawang ang bibig ni Amethyst sabay hilig ng ulo. Makakaalis ba naman ako nang di ka kasama? Humalakak sa Jax nang mapang-asar. That is why, convince me first. At ano namang makukuha ko kapag piniyagan kita? Napailing si Amethyst at naparol ng mata. Negosyante ka nga talaga. Hindi pwedeng walang kapalit. Muli, humalakak si Jax. Napaigtad si Amethyst nang bigla siyang halikan nito sa talampakan. Nanlalaki ang mga mata ni Amethyst habang nakatitig sa asawa. Tumigil ka nga sa ginagawa mo, Jax. What? I didn't do anything yet, wife. Alam ko ang tumatakbo sa isip mo. Malakas na tumawa si Jax. Nababasa mo ba ang isip ko? Tanong niya na lalong kinainis ni Amethyst. If you can read my mind, tell me, what is it? Nanlaki ang mga mata ni Amethyst nang bumangon si Jax at biglang nagubad sa kanyang harapan. Mabilis niyang nilapag ang platito na may cake sa side table. Hoy, bakit ka naguhubad? Wife, it's too hot. Bakit? Nakikita mo naman akong palaging nakahubad ah. Balik tanong na Jax, saka kumindat pa kay Amethyst. Nalaglag ang panga ni Amethyst sa naging sagot ng asawa. Hindi siya nakagalaw nang nilapitan siya ni Jax at tumabi sa kanya. Inamoy-amoy ang kanyang buhok. Ano ka ba? Saway ni Amethyst. Pero imbes tumigil lalo pang lumapit si Jax. Dinikit ang labi sa pisngi niya at saka bumulong. Seryoso ako, wife. Gusto kong makalabas. May kapalit? Napatitig si Amethyst, naghihintay. Ngunit gumisi si Jax. Malagkit ang tingin sa kanya. Hindi ko sinasabing libre to, di ba? You'll get your freedom for a day if you let me have it tonight. Ang OA mo? Sigaw ni Amethyst sabay irap. Lahat talaga may kapalit? Why? You don't want it too? Tukso ni Jax habang nakatitig sa kanya. Alam ko namang gusto mo rin, wife. Hindi nakasagot si Amethyst. Sa halip, umiwas siya ng tingin. Pilit kinukubli ang ngiting pilit ning sumusungaw sa kanyang labi. Napansin iyon ni Jax. Lalo siyang lumapit saka hinaplos ang pisngi ni Amethyst gamit ang likod ng kanyang daliri. Aminin mo na kasi, you missed this. Us. Ano bang this? Naiiling na tanong ni Amethyst. Kahit ramdam niyang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso niya. Yung lambing ko, yung haplos ko, yung hindi na tinuloy ni Jax ang susunod na sasabihin. Sa halip, marahan niyang idinampi ang labi sa leeg ni Amethyst saka bumulong. Yung ginagawa ko ngayon.
Napapikit si Amethyst. Jax, shh, sandali lang to. Aniya habang dahan-dahan. Sinisiksik ang sarili sa yakap ng asawa. Pinapaliguan ng banayad na halik ang kanyang balikat at leeg. Ano ba talagang gusto mong kapalit? Mahinang tanong ni Amethyst. Halos isang buntong hininga na lang. Lumapat ang noo ni Jax sa kanya. Simple lang. Gusto lang kitang maramdaman ngayong gabi. Gusto ko lang na akin ka. At bago pa makitanggi si Amethyst muli, dumampi ang labi ni Jax sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg. Habang ang kamay nito'y marahang humahaplo sa kanyang tiyan, tanda ng pag-iingat sa kanyang pagbubuntis. Napabalikwas ng bangon si Amethyst, kumakalam ang kanyang sikmura at tila may hinahanap ang kanyang lalamunan na makain. Nanunuyo na talaga ang lalamunan ni Amethyst. Mabilis niyang niyugyog ang natutulog na si Jax. Sagot ng kanyang asawa na nakapikit pa ang mata. Jax, nagugutom ako. Napamulat bigla sa Jax at napabangon. Nagugutom ka? Di ba naubos mo yung isang cake kanina? Tanong niya. Napapakamot na lang siya sa kanyang ulo dahil si Amethyst lang naman ang kumakain ng pasalubong niyang cake kanina. Isa nagugutom ulit ako sige ka. Magagalit tong anak mo sa loob ng tiyan ko. Pananakot ni Amethyst na humalukip-kip at napaiwas ng tingin. Nalaglag ang panga ni Jax. Makakaya ba niyang magtampo sa kanyang anak, pati ang asawa? Napatingin siya sa wall clock. Napasecondok pa siya na makita ang oras at saka bumaling kay Amethyst. Wife, it's only 1 in the morning. Tulog pa nga ang mga tao sa buong Pilipinas at saka ano ba talagang gusto mong kainin? Saglit na natahimik si Amethyst. Nag-iisip ko ano nga bang gusto niyang kainin. Para kasing meron sa dulo ng dila niya na gustong tikman mga oras na to. Pabili naman ako ng bayabas. Yung hinog ha, pero dapat yung may laman ng bayabas, palitan mo ng chicharon. Tapos lagyan mo ng konting ketchup sa gitna. Napangiwi si Jax sa narinig. Anong lasa ng bayabas na may chicharon? Pagkatapos may ketchup pa? Ha? Paano ko gagawin yun? Pero sigurado ka ba talaga na gusto mong kainin? Oo nga, pero gusto ko yung kapitbahay nating may tanim ng bayabas ang kukuha sa puno. Nalaki ang mga mata ni Jax. Alauna na madaling araw, mangiistorbo pa siya sa kapitbahay para kumuha ng bayabas sa puno. Baka makagalitan pa siya o kaya bulyawan. Ano bang klaseng cravings yan, wife? Pwede bang ako na lang kumuha sa puno? Kasi tulog pa silang lahat. Baka magalit sa akin ang kapitbahay natin. Parang nakikiusap na tanong ni Jax. Nasa exclusive subdivision sila. Meron kaya silang kapitbahay na may tanim na bayabas? Ginulo ni Jax ang kanyang buhok. Hindi mahirap ang mga hinihingi ni Amethyst. Ang problema, manggigising siya ng kapitbahay. Ang layo pa naman ni Tristan para hingan siya ng tulong. Alangang pumunta pa siya sa Batangas. Ang gusto ni Amethyst, dito lang sa puno ng kapitbahay. Putik na yan. Nausal na lang niya pero tamang siya lang nakakarinig. May sinasabi ka ba, Jax? Tanong ni Amethyst. Nginitian niya ang asawa at mabilis na umiling. Dahan-dahang bumaba si Jax sa kama. Hinanap niya ang kanyang mga hinubad na damit kanina. Wife, bisan muna kita bago ko umalis. Masuyong sabi pa niya. Nakaubad pa rin kasi si Amethyst at katutulog lang nilang mag-asawa pagkatapos ng kanilang pag-iisa. Nag-init ang pisngi ni Amethyst. Para siyang bata na kailangan pang bihisan. Sobra-sobra naman ang pinaparamdam ni Jax sa kanya. Iisipin niya na huhulog na rin to sa kanya na totoong mahal din siya ni Jax. Pagkatapos bihisan ni Jax ang asawa ay nagbihis na rin siya ng kanyang damit. Pajama at white sandal lang naman ang suot niya kapag nasa bahay. Hinalikan niya ang noo ni Amethyst. Aalis muna ako. Tatawagin ko si Mama Wendy para makasama mo pansamantala habang wala ako dito. Babalik ako kaagad. Sandali lang naman siguro ako Paalam pa niya sa asawa. Marahang tumango si Amethyst. Tatalikod na sana sa Jax sa kanya. Jax? Napalingon muli ang asawa niya sa kanya na nagtatanong ang mga tingin. Mag-iingat ka at salamat. Sinasabi ko na huwag kang magpapasalamat. Responsibilidad ko tungkulin kong ibigay lahat ng gusto mo para sa atin, sa anak natin, sa'yo, ani Jax. Nginitian ni Amethyst sa Jax. Parang may kung ano sa puso niya ang bigla na lamang gumaan. Parang may naibsan, parang may panibagong tibok. Kahit kaunti lang napawi ang pag-aalala niya.
Tahimik na lumapit si Jack sa kanya at marahang inaplos ang pisngi niya. Pangako, babalik ako kaagad? Tumango si Amethyst at muling pumikit sa likod ng pinto bago tuluyang lumabas. Sandaling tumigil si Jax. Tumingin muli sa asawa, parang ayaw iwan, at saka siya tuluyang lumabas ng kwarto. Unang pinuntahan ni Jax ang kanyang biyanan na babae. Kumatok kaagad siya sa pinto. Ma! Bumukas agad ang pinto at bumungad si Mama Wendy na pupungas-pungas ang mga mata. Jax, ang aga-aga pa. Bakit? May problema ba kayong mag-asawa? Bungad na tanong ni Wendy. Ma, pwede po bang pakisamahan muna si Amethyst sa kwarto namin? Lalabas lang po ako. Ha? Saan ka pupunta? Alauna ng madaling araw lalabas ka? Mga tanong ni Wendy. Pinagtataka naman niya ang paglabas ng manugang ng 10 oras ng gabi. Naglilihi po si Amethyst at merong gustong kainin. Mahirap pong di maibigay ang gusto ng buntis. Ayoko pong lumabas na nakabusangot ang mukha ng anak ko, ma. Sagot ni Jax. Natawa si Wendy. O sige na, lumapakad ka na. Ako na bahala sa asawa mo. Salamat po, ma. Aalis na po ako. Paalam ni Jax at di na hinintay pa ang sasabihin ng kanyang biyanan. Kailangan niyang magmadali na makuha ang kailangan ng asawa. Lalakasan na lang niya ang kanyang loob na mapasama sa tatay Roger niya. Total, ito ang mas nakakakilala sa mga kapitbahay nila. Para to sa anak ko at kay Amethyst, kaya ko to. Mahinang usal ni Jax. Nasa pintuan siya ng kwarto ng ama. Nag-aalinlangan malakas loob siyang kumatok. Nahigit ni Jax ang kanyang paghinga nang marinig ang langit-ngit ng pinto nang bumukas iyon. Ang seryosong mukha ng ama ang nabungaran kaagad ni Jax. Tay, pwede po bang makiusap? Nahihiya pa niyang tanong. Kumunot ang noo ni Roger pero unti-unti nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ano yun, Jax? Ma, magpapasama po sana ako sa inyo na manguha ng bayabas sa kapitbahay. Muli na namang kumunot ang noo ni Roger sa narinig. Bayabas? Naglilihi po kasi si Amethyst. Gusto niya po bayabas na may lamang chicharon at ketchup? Sagot ni Jax. E di bili mo siya ng isang sakong bayabas. Kahit dagdagan mo pang isang sako, akong magbabayad. Hindi malaman ni Jax kung dapat bang sabihin sa ama ang nakakahiyang gusto ng asawa. Ang gusto po ni Amethyst sa pulo ng kapitbahay at si kapitbahay din po ang kukuha. Sabi niya na nakapikit ang kanyang mga mata. Ano? Pahirap palang magliyang asawa mo ha, pero ang cute. Bulalas ni Roger na malakas na tumawa. Matutulungan ninyo po ba ako? Alika na, may alam mo ko kung saan natin makukuha ang bayabas na gusto ni Amethyst. Huwag mong hihindian ang hiling ng asawa mong buntis. Kahit di ako nagkaroon ng asawa, alam ko yan. Dire-diretsong sabi pa ni Roger. Tumango-tango na lamang si Jack sa sinasabi ng ama. Kahit pakiramdam niya, nagbumukha na siyang katawa-tawa sa gagawin niya.